Bigay po ng message sa atin sa oras na to ay isa sa ating mga elders. Atin pong tawagan si Elder Homer Almogente. Magandang umaga po sa bawat isa. Yan. So good morning. Isa pong kagalakan na muli kasama namin kayo sa ating pananambahan sa umagang ito, yung mga face-to-face at sa mga naka-online. Good morning sa bawat isa. Good morning. Okay, ang topic po natin sa umagang ito, yan, ay makikita natin sa binasa kanina ni Jimwell, Psalms 139, verse 1 to 6, at saka 147, verse 5. Yung talatang ito, ito po'y sulat, o ito yung awit na ginawa ni Haring David. Kung makita natin, si Haring David po ang nagsasalita dito. Ang topic po natin ay sa January 2023 ay the nature and attributes of God, ang kalikasan at katangian ng Diyos. So bago tayo magsimula, tayo po isang daling manalangin. Amin namin Diyos, patuloy na dakila sa lahat. Muli kami nagpupuri, nagpapasalamat sa araw na ito na idinako mo ang iyong mga lingkod nandito sa face-to-face at ang ilan naming kapatid na nasa online. Ama, tulungan mo kami sa patuloy na paglakad namin sa landas na ibinigay mo sa amin. Tulungan mo, Panginoon, ng mga kapatid na patuloy na magkaroon ng kalakasan at urgeness, Panginoon, na gawin yung tama at naaayon sa iyong mga kalooban. So umagang ito, muli marinig namin ang mga katangian ng mo, Diyos, na aming Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, sa aming kaisipan na limited. Alam namin, Panginoon, napakabuti mo sapagkat inabot mo ang iyong mga lingkod kahit hindi kami karapat-dapat sa iyong harapan. Kaya sumagang ito, muli, Panginoon, hinihiling po namin, napakalinisin mo kami sa aming pagharap na ito at maunawaan namin at ang banal na Espiritu ang siyang mangungusap sa amin para mas lalo namin maintindihan ang katangian at kalikasan mo, ang aming Diyos. Ito po ang aming patuloy na dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So last Sunday, ang diniscuss po ay it's about omnipotence. God is powerful. Nung first Sunday, omnipresent. God is everywhere. Ito pong Psalms 139 ay binabanggit ang tatlong attributes ng Panginoong Diyos. Number one, yung first Sunday, yung nung 7 to 12, yung omnipresent. God is everywhere, sinasabi ng Panginoon. At ikalawa, yung 1 to 6, yun po yung ating didiscuss sa umagang ito. Ang Psalms 139 ay pinapakita rito yung majestic power ng Panginoon Diyos. Hindi lamang siya omnipresent, siya din ay omniscience. Tingnan natin ano ba yung ibig sabihin ng omniscience. Ang omniscience po ay simula sa Latin word na omni, means all, and scientia, which means knowledge. Ibig sabihin, itong omniscience is an attribute of having a complete understanding of all things in the past, present, and future. Ito po yung definition ng omniscience. Pero tingnan natin, ano ba yung omniscience of God na sinasabi? Sabi rito, ito'y prinsipyo that God is all-knowing, that He encompasses all knowledge of the universe, past, present, and future. So ito'y prinsipyo na sumasaklaw sa lahat ng kaalaman ng sansinukob. Ang sabi rito, all knowledge in the universe. Okay? So hindi lang all knowledge on this planet, universe talagang, sabi rito, sansinukob. Hindi lang yung present ang alam ng Diyos, kundi yung past. At ang maganda ron, yung pati yung future kasama. So ito'y bahagi ng hindi nagbabago at walang limitasyong kalikasan ng Diyos. Ibig sabihin, walang anumang bagay sa labas ng pagkakaunawa ng Diyos na hindi niya dapat malaman.
Wala siyang dapat matutunan at walang kakayahang makalimot. Ganyan ka-powerful yung ating Panginoon pag sinabi mong omniscient, all-knowing. God knows everything in Himself, in His creation, and throughout history. Alam natin yung creation sa Genesis chapter 1. Ilang beses na natin napag-aralan yan, pero katangi-tangi yung ginawa ng Diyos sa creation. Diba? Sabi niya, let there be light, and there was light. Diba? Ganun lang. Walang magical power, basta sinabi lang niya, nangyari na. So yung kanyang kapangyarihan ay based on His authority. May otoridad siya. Tanungin ko kayo, sinong alam nyo ang pinakamatalinong taong nabuhay sa buong mundo? Sige. Sino pinakamatalino? Pag ginugol niyo yan, marami. May top 10, may top 20. Pero sa atin, sa banal na kasulatan, sino yung pinakamatalino? Sino? Solomon. Yan. Si Haring Solomon. Okay? Bakit matalino si Haring Solomon? Kasi humingi siya ng wisdom. Actually, hindi lang wisdom ang hiningi niya. Wisdom and knowledge. Nung pinag-aaralan ko to, sabi ko, para magkapareho lang yun . Wisdom and knowledge. Pero hindi po pala. Teka. Sabi sa dictionary.com, minahanap ko lang. Ito. Sabi sa dictionary.com, wisdom involves a healthy dose of perspective and the ability to make sound judgment. But knowledge is simply knowing. Sabi niya rito, knowledge is knowing what to say. Marunong ka. Wisdom is knowing when to say it. Yun daw yung knowledge sa wisdom. Parang sinasabi niya ganito, sino ba nauna? Yung wisdom o yung knowledge? Sabi ng dictionary, walang sinasabi. Basta sinasabi lang niya, knowledge always comes first. Wisdom is built upon knowledge. Okay? Ibig sabihin, parang sinasabi rito, talata. So wisdom, nauna ang knowledge o yung kaalaman. So si Haring Solomon, yun ang hiningi niya sa 2 Chronicles chapter 1, wisdom and knowledge. Bakit niya hiningi yun? Kasi siya yung napakabata pa at hindi niya alam kung paano niya i-manage yung kingdom na iniwan sa kanya ng kanyang tatay. At paano niya pangangalagaan, instead na money and power ang hiningi ni Solomon, ang hiningi niya ay wisdom and knowledge. So imagine mo, kayo na siya humingi sa ating Diyos, which is the all-knowing God. Yung idea ng omniscience God, pag titingnan natin, simple concept lang, God knows everything. Kaya omnipresent. The more we study the Bible, the more we come to understand and discover yung katotohanan na ang Diyos ay all-knowing. Ang Diyos ay nakakaalam lahat ng bagay. Tayo, imposible sa ating kaisipan na maipaliwanag yung greatness, yung kapangyarihan niya as unlimited. Dahil ang ating isip ay may limitasyon. Di ba? May limitasyon lang tayo . Naalala natin ngayon, bukas makakalimutan na natin . Sabi nila sa edad, pero sabi nila hindi. Nasa isip din po yan, nasa utak ng tao. Pero kahit ganun ka-powerful ng Panginoon, sabi dito, He reveals Himself in His Word. Yung ating Bible. Yan. Tatanungin ko, sino ngayon na may dala ng Bible? Taas ng kamay. May dala ng Bible. Taas ng kamay. 1, 2, 3, 4. Wala pang 10. Okay? Yan. Marami. Sino may dala ng cellphone? Taas ang kamay. Ayan. Marami. Okay? Alam nyo na, ibig ko sabihin, dapat dala natin ang ating Bible. Kahit sa cellphone lang yan, okay lang yan. Pero iba pa rin yung meron kang hard copy na dala-dala. So how can we define an awesome and powerful God? So ang Diyos ay hindi katulad ng anumang bagay o sino man na maaari natin kilalanin o masaisip. Siya ay isang uri, natatangi at walang paghahambing. Naalala ko yung nagsalita ko sa Arenda, kinanta nila yung walang katulad. Hindi ko lang kung alam natin. Walang katulad, wala nang hihigit sa iyo, sabi ng awit na Rikha ng Misikata. Napakagandang lyrics, Tagalog, simple-simple lang. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa iyo. Yun yung akbang awit na nakita ko nung time na binabasa ko to. Sabi ko, ito yung tama. Kasi talagang ang Diyos, babasahin natin mamaya yung verses 1 hanggang 6, talagang wala siyang katulad. At sinasabi ko rito, our words cannot simply justify to describe who our God is. Ang ating mga salita ay hindi maaaring bigyang katwiran upang ilarawan natin ang ating banal na Diyos.
Maganda natin malaman na ang Diyos ay marunong, may kaalaman siya. He is all-knowing. Kasi ito'y blessing sa ating mga tao para malaman natin na tayo ay kilala ng Diyos. Ang tanong, kilala ba kayo ng Diyos? Ano mas maganda, yung kilala mo ang isang tao o yung tao na yung kilala ka? For example, post ko dito si Piolo Pascual. Kilala ko si Piolo. Pero kilala ba niya ako? Kilala ba kayo? Hindi. Di ba? One time, nagpunta kami ni Red Third sa munisipyo. Nakamas kami pero nakilala si Red Third. Pastor! Linggo kami tatlo Ay, si Red Third pala yun. Nakilala si Red Third. Di ba? Maganda yun. Makikilala tayo ng tao kahit nakamas tayo. Pero kita natin, bakit ko binanggit ito? Kasi sa passage natin, not only God knows all things, but He also knows all about us. Kung kilala, alam natin na ang Diyos ay makapangyarihan, maaram siya, lahat ng karunungan alam niya. Pero ang pinakamagandang punto rito na makita natin sa chapter 139, 1-6 ay He knows all about us. Kilala ka niya. Okay? Kilala ka niya. Minsan sinasabi nila, kilalanin mo ang sarili mo. Mukhang hindi mo pa kilala. Mabigat yun. Pero sabi rito ng Diyos, isang halimbawa rito, yung Mateo 10:30. Okay? Yung mga nagkakaedad na alam to. Sabi rito, even the hairs on our head are numbered. Okay? Yan. Ako medyo nauubos ng konti, pero hindi ko na pa nabibilang. Simula 54 na ako, pero hindi ko pa nabibilang kung ilan lahat yan. So imagine niyo, sabi ng Mateo, alam niya kung ilan ang buhok mo. Alam niya. Hindi natin mabilang So ganoon yung kapangyarihan na sinasabi ng Diyos. Ikalawa, paano hindi tayo makikilala ng Diyos? Sabi sa Proverbs chapter 5 verse 21, ang paningin ni Yahweh sa tao'y di inaalis. Laging nakasubaybay bawat oras, bawat saglit. So, naka-view. Sabi sa English, your ways are in full view of the Lord. Kitang-kita tayo ng Diyos kung ano yung mga ginagawa natin. There are no secrets na pwede natin itago sa Kanya. Yun yung Almighty God. Pero ano pinakamaganda rito, He knows better than ourselves. Di ba? Mas kilala niya pala tayo kaysa sa kilala tayo ng magulang natin. Minsan nagugulat tayo sa ating mga anak. Bakit kilala ko yung anak ko pero ba't nagawa niya yun? Parang gano'n, di mo alam. Pero dito makita natin, kilala niya tayo more than anything else. Bakit? Unang-una, sino ba gumawa sa tao? Alam natin ng Diyos. Sa Genesis chapter 1, we are created by His own image and likeness. So imagine mo, di ba? Pag ikaw inventor, gumawa ka ng isang gadget o isang equipment, alam mo yan. Kahit anong ikot-ikot ng tanong sa iyo, ng mga nagtatanong sa iyo, alam mo yan kasi ginawa mo. So ganoon din ang pagkakilala sa atin ng Panginoon. Ang maganda ron, hindi lang tayo kilala ng Panginoon. Sabi rito sa Ephesians, bago pa likhain ang sanlibutan ay pinili niya na tayo. You are chosen generation. You are chosen people. Di ba? So kung medyo nanghihinawa tayo sa buhay natin, imagine mo pinili tayo ng Diyos. At alam natin matalino ang Diyos, makapangyarihan. Hindi pwedeng magkamali siya . Di ba? Alam niya na nga mangyayari in the future sa buhay mo, pero hindi siya magkakamali. He knows better than we know ourselves. So tingnan natin yung passage na binigyan kanina. It's chapter 139 verses 1-6. Sabi rito, sa verse 1, sabi doon, sinisiyasat at kilala tayo ng Diyos. Sabi, basahin ko sa verse 1, sabi niya, ako'y iyong sinisiyasat, batid mo ang aking buhay, ang lahat kong lihim, Yahweh ay tiyak mong nalalaman. Ang lahat kong lihim. Okay? So makikita natin, itong 139, sinulat to ni Haring David. Sabi rito, David perceived or understand that God dig deeply into his heart. Kaya nga nalaman yung kasalanan niya. Kasi ang sabi dito, he searches, sinisiyasat. Okay? At one point sa buhay ni David, tinago niya yung kasalanan niya. Alam natin yan, yung kasalanan niya kay Bathsheba. Pero nakita ng Diyos yung kanyang puso at in-expose yung kanyang kasalanan sa pamamagitan ni Propeta Nathan. Diba? Binanggit sa kanya yon sa chapter 11 ng 2 Samuel, chapter 11-12. Pero ano nang ginawa ni David nung siniyasat siya ng Panginoon? Kasi nakita ng Diyos yung kasalanan niya . Pero siya alam niya, hindi niya inaamin. Pero nung sinabi ni Propeta Nathan yung kasalanan niya, ito ang sabi ng Diyos sa iyo. So nalaman niya, ang ginawa ni David, he immediately admit the sin he had done against the Lord.
Kaya meron tayong awit na ako lamang ang nagkasala. So ibig sabihin nung kilala tayo ng Diyos. Sinisiyasat. Di ba? Every first Sunday, ginawa lang natin last Sunday, bago tayo tumanggap ng banal na hapunan, ang sabi ni Pablo, siyasatin mo ang iyong sarili bago ka tumanggap ng Lord's Supper. Mahalaga yung kailangan linisin natin. Baka may makita tayong kasalanan o baka may makita ang Diyos ng kasalanan. Kaya nga sabi ng awit, siyasatin mo ako, O Panginoon. We ask God to search our minds, our hearts for anything na maaaring na itatago natin sa Diyos. Search, siyasatin, iba yun eh. Search, hahanapin mo talaga. Hindi lang mo chinek. Pag chinek mo, okay na yan. Di ba? Umaanda naman yung makina eh, pero hindi mo siniyasat yung kotse, may problema na pala sa gasolina. Okay, something. So, sinisiyasat tayo ng Diyos at kilalang kilala. Number 2, sabi doon, He perceived our thought. Naintindihan ng Diyos ang ating mga iniisip. Hindi ako psychic para mabasa ko lahat ng iniisip nyo. Diba? Pero sabi ng Diyos, sinisiyasat mo ang aking mga isip. Yun ang sabi ni Haring David. Diba? Ang lahat kong gawain sa iyo ay hindi lingid. Kahit ikaw malayo, batid mo ang aking isip. Maaring wala ang Diyos sa tabi natin, hindi natin nakikita. Pero alam niya ang iniisip nyo. Yun ang in-acknowledge ni David na alam niya ang kaalaman ng Diyos ay thorough and perfect. Di ba? Perfect ang Diyos eh. Wala kang anumang makikitang kasalanan o a bit of sin sa kanya. Talagang perfect siya. Sabi sa Hebrews 4:13, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin. At sa kanya tayo magsusulit sa ating mga sarili. Walang nilalang. Walang human na makapagtatago sa Diyos. Pero meron pa rin mga kapatid, minsan, yung mga kasalanan, tinatago pa. Sabi dito, hayag at lantad sa kanyang paningin. Diba? So alam ng Diyos ang kalooban ng tao. Kaya nga hindi siya pwedeng turuan eh. Kahit ang Panginoong Jesus, sabi niya sa 1, sabi niya, hindi na kailangan may magsabi pa sa kanya tungkol sa kanino man sapagkat nalalaman niya ang nasa isip ng lahat ng tao. May mga instances tayo makikita na nangangaral ng Panginoong Jesus, nagpapagaling siya, sabihin niya doon na itong mga grupo na to, may gagawin itong hindi maganda. Alam ng Diyos eh, nababatid niya sa isip, pero minsan din niya sinasabi sa atin. What more kung malalaman natin yung kasalanan na ginawa natin, dapat talaga i-confess na agad natin sapagkat wala nga tayo matatago sa Kanya. Number 3, He knows my way. Nalalaman ng Diyos ang ating mga ginagawa. Sa ibang salin, alam ng Diyos kung ikaw ay nakahiga, nagpapahinga. Alam ng Diyos kung ikaw ay nagtatrabaho. Nung nagtatrabaho kami, hindi tatrabaho, parang OJT dyan. Yung kumpanya ay gawaan ng factory ng chemical. Maliit lang yung chemical, malaki pa to eh. Pero ang daming CCTV. Sabi ng mga kasama ko, huwag tayo dyan, makikita tayo CCTV. Tago tayo sa paano tayo makita kasi wala kami ginagawa eh. Tago tayo sa CCTV. Pero hindi kami kita ng CCTV, pero ang Diyos, kita kami kung anong ginagawa namin. Ibig sabihin, God knows our ways, our condition, saka our conduct. Kailangan examinin natin yung ating mga ginagawa para hindi natin ma-miss na nagkamali pala tayo. Every tiny detail alam ng Diyos. Kaya nga yung ating mga kabalisahan, mga dalangin, di ba? Isipin natin, bakit hindi tumutugon ng Diyos sa matagal ko ng panalangin sa Kanya? Di ba? Pero alam natin, isipin natin, ba't kaya? Di ba? Hindi sumasagot ang Diyos, pero alam ng Diyos yun. Kasi meron siyang definite time and day para sagutin o tugunin yung panalangin mo. Ang sabi nga rito, He is acquainted, sabi ni David, in all our ways. Alam ng Diyos ang lahat ng ating ginagawa. Alam Diyos, nakikita niya yan. Si Job, kilala natin, di ba? Si Job, hindi si Capistrano ha. Ibang Job to. Si Job eh. Si Job, maraming trials, di ba? Nagkasakit siya. Nawala ang kanyang kabuhayan. Namatay ang kanyang mga anak. Pero ano sabi ni Job sa dulo? Sa Job chapter 23. Sabi niya, ngunit alam ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kapag sinubok niya, lalabas ang kadilasayan. Sa English, He knows the way that I take. When He tried me, I shall come out as gold. Yung ginawa sa kanya ng Diyos, pagsubok. Ang hirap doon, puro boil.
Di ba? Yung katawan mo, hindi ka makagalaw, hindi ka makaupo, hindi ka makahiga. Ano gagawin mo? Tumayo ka na lang. At sa dalawang paa lang. Kasi pag humiga ka, yung buong katawan mo nakalatag, masakit yun. Pero at the end ng chapter na yun, sabi ni Job, pagsubok lang to na binigay sa akin ng Diyos eh. Pagkatapos ito, magiging maayos na. Tama, nevertheless, ganoon na nga nangyari. Sa dulo, pinagpala siya ng Panginoon, binigyan uli siya ng kayamanan, at binigyan uli siya ng panibagong anak. It's a comfort na malaman natin na Father knows perfectly where we go, what we do, and what we are experiencing. Panimula pa lang ng taon, ang dami ng problema. Tumataas na naman ang itlog. Ang alam ko ha. Dati sibuyas, ngayon itlog naman. Pero sabi nga, alam ng Diyos yung pinagdadaanan natin eh. Alam ng Diyos yan. Number 4, God knows all my words. Ito, maganda. Alam ng Diyos ang lahat ng ating mga salita. Sabi rito, sa verse 4, hindi pa ako umiimik. Ang aking sasabihin, alam mo ng lahat, lahat ay hindi malalihim. So hindi ko pa sasabihin ko mamaya, alam na ng Diyos. So imagine niyo yun. Sabi nga ni David, David declares that all-knowing God foreknows even the word He is about to speak. Ibig sabihin nito, maging maingat tayo sa ating mga salita. Diba? Kaya nga sa Santiago, ang sabi doon, yung dila natin, pakaingatan natin, napakalit niyan, pero matindi ginagawa niya. Kaya sabi ni David sa end ng Psalm, sabi niya, search me, O God, and know my heart, try me and know my thoughts. Tignan mo yung aking isip, tignan mo yung aking sasabihin. Di ba? Subukin mo ako, baka may nagagawa na naman ng kasalanan hindi maganda. Ibig sabihin niyan, bago natin sabihin ng isang bagay, bago natin sabihin ng isang salita, dumadaan yan sa ating puso at isipan. Kaya nga, sabi ng Diyos, God knows the words we are about to speak should cause us to think carefully about our speech. So ingatan natin lahat ng sasabihin natin. Sabi rito, ang paalala sa atin ng Colossians, sabi rito, sikapin ninyong laging maging kaaya-aya at kapakikinabang ang inyong pananalita at matuto kayong sumagot sa lahat ng tao. Number 1, yung pagsasalita natin. Maging maingat tayo mga kapatid. Maaari nakapagsalita tayo ng hindi maganda, hindi natin alam na hindi pala maganda sa kapatid, nasaktan siya. Tayo din natin alam kasi hindi tayo aware. Ang ibig sabihin ito, less you talk, less you commit kasalanan. Less you commit something hindi maganda sa tao. Kaya maging maingat tayo. Bago tayo mag-isip, bago tayo magsalita, isipin natin maigi. Will this benefit sasabihin sa tao? Yung nakikinig ba? Di ba? Karamihan ng mga nangyayaring road rage sa kalye, init ng ulo. Hindi nagtimpi, nakapagsalita ng hindi maganda, naggalit yung kausap, nag-away na. So maging maingat tayo mga kapatid. Kahit Kristiyano tayo, minsan nagkakamali pa rin tayo. Di ba? Nabibigla tayo ng pagsasalita. Number 5, verse 5. Sabi dito, ipinatong ng Diyos ang kanyang mga kamay sa iyo. So ibig sabihin ito, pinapakita rito yung statement na to that God also protects His people. Tayo yun, pinaprotektahan. Yun na nangyari kay evidence na sinasabi kay David, talagang protektahan din siya ng Panginoon. Kahit hindi siya pinatay sa kanyang ginawa, pero yung result ng kanyang kasalanan, nangyari pa rin dahil niloob ng Diyos. So makita natin, yung Diyos, yung kamay ng Diyos sa judgment, talagang matindi sa mga wicked. Pero sa mga mananampalataya katulad natin, meron pa rin grace and comfort sa ating mga righteous. Kaya ganun ka-powerful ang Panginoon Jesus, ang Panginoon Diyos. Number 6, His knowledge are far more from our comprehension. Sabi ko nga yung kaalaman ng Diyos, hindi natin kayang maarok, hindi natin kayang abutin. Sabi doon, such knowledge is too wonderful for me, too great for me to understand. So nakita natin itong salita na to na binagkas ni Haring David, talagang na-overwhelm siya doon sa kapangyarihan ng Diyos na God is all-knowing. Sabi doon, such knowledge is beyond our comprehension. Kumbaga, yung karunungan ng Diyos, hindi natin maaabot, wag mo nyo nang abutin. Kasi sabi dito, hindi talaga. Hindi talaga natin. Kasi extraordinary and surpassing one's ability. Tayo mga tao, meron tayong tinatawag na IQ, intelligent quotient, pataasan niya, pagalingan. Pag 200, 100, genius na. Hindi ko na sinukat yun sa akin kung ilan. Pero ibig ko sabihin, ang Diyos, ang IQ mataas, baka hindi talaga masusukat Tingnan natin yung kapaligiran natin. Maraming development, maraming ginagawa ang tao na maganda. Pumunta kami 2007 sa Hong Kong. Nung pumunta kami ng 1 linggo, parang ayoko na umuwi. Sabi ko, dito na lang ako, ganda rito
Pero nung inisip ko, yung ginawa doon, man-made eh. Ginawa lang ng tao, pinaganda niya, like yung Disneyland, pinaganda niya. Ang ganda talaga. Pero pumunta kayo sa mga tanawin sa ibang bansa. O dito na lang sa atin. Kabigha-bighani, too awesome, too wonderful para makita natin. So, ibig sabihin, ganoon yung kapangyarihan ng Panginoon. At alam natin, sabi nga sa Romans, sino ang makapagpapaliwanag sa kanyang mga kapasyahan? Lahat ng desisyon na ginagawa ng Diyos, lahat na mababasa natin sa banal na kasulatan, hindi natin pwedeng questionin eh. Kasi alam niya yun. Kaya niya ginawa yun, kaya dinesisyon ng isang bagay. O sabi natin, bakit niya pinatay lahat ng Amalekites? Bakit pinatay niya lahat? Maring sa ating isip, hindi natin maunawaan yan. Pero may plano. Ang magandang plano ang Diyos. Bakit? Kailangan niyang sirain lahat ng mga nakatira doon sa Kanaan para pumunta yung mga Israelites. Wala mga pagpapaniwala. Sabi doon, sino ang makakaalam sa pag-iisip ng Panginoon? Sino ang maaari magpayo sa Kanya? Di ba? Kung ako, si Kuya Melvin, consultant. Pag consultant ka, ibig sabihin marunong ka, mahabang experience mo para tanungin ka sa isang bagay. Kaya consultant eh. Nagbibigay ka ng suggestion para makatulong sa project. Pero ang Panginoon, bibigyan mo ng consultant, sino ilalagay mo? Kasi magaling na siya eh. Dapat yung consultant mas magaling dun sa project. Alam niya kasi overview eh. So ibig sabihin, wala makapagpapayo. So ganun karunong yung ating Diyos. God's wisdom and knowledge are beyond in our ability to comprehend. Talagang hindi natin kayang malaman. Sabi nga sa Isaiah 55, ang aking kaisipay, hindi nyo kaisipan. Ang aking kaparaanan ay hindi nyo kaparaanan. Your ways are not my ways. Kaya talagang magtitiwala tayo sa Panginoon kasi mas alam niya. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan o yung ways niya ay higit sa inyong kaparaanan, ang aking kaisipan ay higit maabot sa inyong kaisipan. So imagine mo, sukatin mo ang langit at lupa. Hindi natin masusukat yan. Sa aeroplano lang, 30,000 feet eh. Hindi mo na makita yung tao eh. Di ba? So ganoon, nakakamangha. Pero sabi ko nga kanina, yung mga bagay na hindi natin maunawaan, ipasa Diyos na lang natin. The secret things belong to the Lord our God. Sabi sa Deuteronomy 29. Hindi natin maintindihan yan eh. Bakit nangyayari mga ibang bagay? Pero alam ng Diyos yan. Past, present, saka future. Sa 47 verse 5, sabi doon, si Yahweh ang ating Diyos na dakila, malakas, taglay niyang karunungan, hindi masusukat. Okay? Ngayon, tingnan natin ang application. Dahil ang Diyos ay all-knowing, we can trust His promises sa ating future. Titiwala tayo na yung pangako ng Diyos sa future natin ay talagang stable. Hindi magbabago. Kasi alam na nga niya eh. Di ba? Sabi sa John 14:3, sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaganda kayo ng matitirhan. Okay, meron tayong doon, condo. Meron tayong bahay doon, natitirhan sa langit. Sabi ng Diyos, sinabi ko na sa inyo kasi gagawin ko yan. Yun yung pangako sa atin eh. Ayaw lang natin may mauna ngayon, mauna na yung iba, pero wag muna tayo. Di ba? Tapos sabi sa Revelations, yung mga kapighatian natin dito, sabi niya, papahirin niya ang bawat luha sa inyong mga mata, wala ng kamatayan, dalamhati, pagtangis, paghihirap, sapagkat lumipas na ang dating mga bagay. Ito yung sa Revelation na pag dumating na yung bagong langit at bagong lupa sa pagbabalik ng Panginoon yan. So may maaasahan talaga tayo sa ating future, kaya no ba tayo magtitiwala kundi sa Diyos lamang. Number 2, because God knows everything, we can trust His plan for our lives. Bagong taon, bagong resolution, sabi nga nila. Pero ang resolution nyo is to resolve your life to God. As a human being, marami tayong kailangan malaman para makapag-decide tayo ng tama. Diba? Ganoon naman eh. Kinukulit mo lahat ng information bago ka mag-decide. Pero how much more the information na meron ng Diyos? Kasi all-knowing siya eh. And His promise, sabi sa Romans 8, all things work together for good for those who love God. Diba? Kung mahal natin ng Diyos, gagawin niyang maayos ang lahat. Maaring hindi na nagiging akma yung nangyayari ngayon kasi may gusto siyang mangyari na hindi pa natin nalalaman. Pero we know all things work for good sa lahat ng mga nalalaman ng ang kanilang purpose sa buhay. Ito pa isa. Because
He knows all things, we can trust Him to take care of our hurts. Yung mga nangyaring kabalisahan sa atin sa 2022, di ba? We can trust na this year, Lord, hindi na mangyayari yan. Palalakasin mo na kami. Sabi nga sa Romans, mga minamahal, huwag kayong maghihiganti. Ipaubayan niyo yun sa Diyos. Di ba? Testimony ko ng before sa Arenda, yung mga bagay na gusto kong gawin, pag ginawa mo, tingnan mo yung mangyayari. Hindi maganda eh. Pero ipanalangin mo. Diyos ang kikilos, Diyos ang gagawa. Perfect. Wala ka ng problema, wala ka ng gagawin. Hindi mo nakaaway yung kapitbahay mo kasi Diyos ang gumawa ng paraan. Di ba? May mga ganung bagay na dapat nating isipin. Pero sabi nga rito, sa 1 John, yung kasalanan natin, kailangan i-confess pa rin natin para maging maayos. Of all the nakita natin na attributes ng Diyos, simula sa verse 1 to 6, anong gagawin natin? But to worship Him. Sambahin natin ang Diyos. Kaya nga every Sunday, hindi tayo napapagod. Simula pala ng to, we have more 330 days pa para sa 2023 na gagawin natin. Every Sunday, mananambahan tayo. Actually, hindi lang every Sunday. Sa bahay nyo, pwede kayo manambahan. Di ba? So, umaga, sabi nyo, seek nyo ang Panginoon sa inyong buhay tuwing umaga para maging maayos ang inyong buhay. Okay? For the conclusion, tawag ko na yan. Because God is all-knowing, we can fully trust that He knows everything today and everything will go through tomorrow. Dahil nakita natin ang kapangyarihan niya, ang kalikasan niya, na alam niya lahat ng bagay, alam niya lahat ng gawin natin, sinasaliksik niya ang ating buhay, we can trust that He knows everything na yung mangyayari sa atin bukas, susunod na araw, lahat yan alam ng Diyos. Kung meron tayong bagay na hindi maunawaan sa ating buhay, isilang isipin nyo lagi, mas marunong ang Diyos sa atin, kaya alam niya. Magtitiwala tayo na lahat ng pinagdadaanan natin ngayon at lahat ng dadaan natin bukas ay magiging maayos. Kaya makita natin na anumang bagay na nangyayari sa atin, maliit man yan o malaki, alam ng Diyos. Okay? Meron isang bata, sabi niya sa tatay niya, "Tatay, gaano kalaki ang Diyos? Ano ba yung sukat ng Diyos?" So yung tatay, naglakad sila. At nung tumingala siya, meron siya nakitang eroplano. Sabi nung bata, sabi nung tatay, "Anak, gaano kalaki yung eroplanong dumaan dyan kanina?" Sabi nung bata, "Tatay, napakaliit. Halos di ko na makita. O parang dangkal ko lang, ganyan kalaki kasi malayo." The next day, sinama nung tatay yung bata sa airport. At nung nasa airport sila, dumakad sila, meron sila nakatang eroplano. Ang sabi nung tatay, "Anak, gaano kalaking eroplano?" Sabi niya, "Tatay, napakalaki pala ng eroplano." Ganun, ang sabi ng tatay ganito, ganun din ang Diyos. Ang sukat ng Diyos ay depende kung gaano ka kalayo o gaano ka kalapit sa Kanya. The closer you are to God, the greater and greater He will be in your life. So kung gaano kalayo tayo sa Diyos, ibig sabihin malayo siya sa atin, maliit ang tingin natin. Pero kung lumalapit tayo, lumalaki siya. Ang tanong, are we all putting our trust in our omniscient God sa umagang ito? Ibinibigay ba natin ang ating pagtitiwala sa Diyos sa araw na ito at sa buong darating pa? Isipin natin, maraming plano ang Diyos. Sabi nga sa Psalms, maraming plano ang Diyos na hindi natin alam. Ang sabi doon, kung ito ay bibilangin, ito ay sindami ng buhangin. Sa iyo pa rin ako upang sa umaga na magising. So maraming plano ang Diyos. At yun ang duty natin, isik natin yung ating plano sa kanya mga plano para sa atin. Kaya nga ang gagawin natin is to worship Him. Sabi dito, great is our Lord and abundant in power. His understanding is beyond our measure. Hindi natin maintindihan ang nangyayari sa ating buhay. Pero alam natin at kilala natin ng Diyos. Kaya naman may ginawa akong tatlong bagay. Ito yung acronym para maalala natin na magtiwala tayo sa Diyos. Number 1, turn to God in all aspect ng ating buhay. Ituon natin sa Diyos ang lahat ng aspeto ng ating buhay. Whether it's business, personal. Pagkatiwala natin sa Diyos. Letter R, realize. Realize God's best plan for you. Isipin natin lagi may planong maganda sa atin ng Diyos. Maaaring ang isang bagay hindi niya binigay, pero marami pang bagay ang pwede niyang ibigay sa atin. Number 2, 3, understand His will in your life. Unawain natin yung kalooban ng Diyos sa ating buhay.
Yun ang bagay na hindi natin minsan maunawaan. Bakit hindi nangyayari ang gusto natin? Pero alam natin may kalooban ng Diyos eh. Yun ang susundin mo muna para maliwanagan mo kung ano yung maganda para sa iyo. Kasi inililid ka sa tamang daan eh. Eh gusto mong ibang daan. So understand His will in your life. Number 4, seek and meditate His word always. Yun ang binabanggit ko lagi. Kaya napakahalaga meron tayong Bible. Kung wala man lang tayong Bible na dalang hard copy, kahit sa cellphone, basahin po natin yan lalo pag matraffic. Hanapin natin at pag nilay-nilayan ang salita ng Diyos kasi dyan siya mangungusap sa atin, sa kanyang mga salita. At number 5, thank Him for what He has done in our life. Maraming bagay tayong magpapasalamat, di ba? Lahat ng ginawa sa atin ng Diyos, yung buhay natin everyday, yan si Kuya kalimutan ko na tuloy. Kuya Andy at 31st anniversary na nila. Purihin ng Panginoon, 31st, di ba? Matagal na pagsasama. Walang hiwalayan talaga yan. Di ba? So ganun kabuti ang Diyos sa atin. T-R-U-S-T. Isipin natin lagi na ang Diyos natin ay maalam, mas marunong sa atin. So saan tayo magtitiwala? Kundi sa Diyos na marunong pa siya sa atin. Kasi alam natin yung plano niya para sa atin ay napakaganda at maaasahan natin pagpapalain tayo ng Panginoon. Ito po ang ating dalangin sa Panginoon Jesus. Thank you.